Sa loob ng isang maliit at medyo madilim na bahay, isang batang lalaki na nagngangalang Shinra ang nakaupo sa kanyang lamesa. May hawak siyang brush na nilulubog sa isang tinta. Habang iginuguhit niya ang brush sa papel, may kakaibang nangyayari. Ang tinta ay gumagalaw mag-isa, bumubuo ng mga mahiwagang hugis na tila nabubuhay. Noong nabubuhay ang kanyang lola, hindi niya mapigil ang mag-alala. Lumapit siya kay Shinra at tinanong kung naririnig niya ulit ang mga misteryosong boses na dati na niyang binabanggit. May halong pag-aalala ang kanyang boses. Huminto si Shinra sandali bago tumango. Inamin niyang nandyan pa rin ang mga tinig, bumubulong mula mismo sa tinta. Napalunok siya at mas hinigpitan ng hawak sa kanyang brush. Halata sa kanya ang kaba. Kinagabihan, napansin ni Ginko ang isang kakaibang presensya, isang multo ng isang batang babae. Ginamit niya ang kanyang mushi pin at usok ng kanyang sigarilyo, na isa ring mushi, upang pansamantalang pakalmayin ito, at doon niya natuklasan na may hawak itong basag na berdeng tasa. Sinabi ng mushi na si Ginko ay trespassing sa bahay nito. Dahil dito, napagtanto niyang ang multo ay walang iba kundi ang kaluluwa ni Renzo, ang yumaong lola ni Shinra. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Ginko kay Shinra ang nangyari kay Renzo. Napasama siya sa isang bihirang pangyayari na tinatawag na Mushi Banquet, isang seremonya kung saan ang Mushi ay nagpapanggap na tao at inaanyayahan ng isang mortal upang makisalo sa kanila. Kapag ininom ng bisita ang buong tasa ng alak, nawawala ang kanyang katauhan at tuluyan siyang nagiging bahagi ng mundo ng Mushi. Ngunit bago matapos ang inumin ni Renzo, isang uwak ang humadlang sa seremonya. Dahil dito, ang kanyang diwa ay nahati sa dalawa, ang kalahati ay nanatili sa mundo ng Mushi, habang ang isa ay bumalik sa pisikal na mundo. Kahit pumanaw na ang katawan ni Renzo 4 na taon na ang nakalipas, nananatili pa rin ang kanyang Mushi na anyo, nagmamasid kay Shinra. May paraan upang tuluyang makita ni Shinra si Renzo, kailangan niyang maging ganap na Mushi. Hindi na siya muling magiging tao, pero magiging buo siya sa anyo niya ngayon. Nang marinig ito, agad siyang pumayag. Upang maisakatuparan ito, kailangang iguhit ni Shinra ang berdeng tasa na ininuman ni Renzo noon. Ginamit niya ang kanyang imahinasyon upang muling buhayin ito. Nang matapos, naghiwalay sa dalawa ang guhit, naging isang aktwal na tasa, eksaktong tulad ng nauna. Nang ininom ni Renzo ang alak, noon lang siya muling nakita ni Shinra, at laking gulat niya na mukha siyang isang batang babae. Hinimok ni Ginko si Shinra na uminom din. Pagdampi ng alak sa kanyang bibig, bigla siyang nakakita ng alaala, ang Mushi Banquet na dinaluhan ni Renzo. Sa pangitahing ito, ipinaliwanag ng Mushi kay Renzo na ang ininom niyang alak ay cookie, isang mahiwagang likido mula sa ilog ng liwanag na umiiral mula pa noong simula ng buhay. Pinili nila si Renzo dahil balang araw, magkakaroon siya ng isang apo na may pambihirang kakayahan, si Shinra. Kailangan nilang tiyakin na iingatan niya ito. Habang bumabalik si Shinra sa kasalukuyan, napansin niyang tumutulo ang kanyang luha. Ramdam niya ang lungkot ni Renzo noon. Sa gulat ng lahat, biglang nagumapaw ang tasa ng cookie at tumapon sa lupa, agad na nagpapalago ng lumot at halaman sa paligid. Kinabukasan, handa nang umalis si Ginko. Nagpakita sa kanya si Renzo at nagtanong kung magpapatuloy pa siya sa kanyang paglalakbay. Sinabi rin niyang kung sakaling hindi, dapat siyang bumisita minsan, dahil malamang ay malungkot si Shinra mag-isa. Ngumiti si Ginko at sinabing magiging maayos si Shinra, dahil may kasama na siyang nagbabantay sa kanya.